Magaling na manlalaro itong si Jalen Green. Kabilang yan sa mga rason kung bakit naging matagumpay ang kanilang NBA season at sila'y nakatungtong sa pangalawang posisyon. Ngunit ngayon laban sa Golden State Warriors, napansin ni Charles Barkley na hindi nga siya consistent sa kanyang mga numero. Ayon pa mismo kay Charles Barkley, mga idol, magaling na player itong si Jalen Green, pero kinakailangan mong makahanap ng paraan para maiwasan ang mga gantong performance. Hindi ka pwedeng magkaroon ng 38 points at sa sumunod na laban 7 points. Ang problema rito ni Jalen Green laban sa Golden State Warriors ay ang kanyang pagiging inconsistent sa numero. Walang kasagutan ng Rockets sa nagbabagang shooting ni Stephen Curry sa Chase Center. At yun ho naging dahilan kung bakit nanalo sila at ngayon kanilang nilamangan na sa kanilang serye. Ito ay isang malaking problema para sa Rockets dahil kung sakaling nagkakaroon ng off night itong si Jalen Green ay wala na nga ho silang reserbang manalarong po pwedeng mag-step up para punan ang kanyang kawalan. Samantala, for the first time since 1990s mga idol, ginamit mismo ng isang kupunan ang kanyang starter sa buong second half at hindi ito pinalitan. Yan mismo ang ginawa ni Coach JJ Redick sa kanilang laban kontra Lakers kung saan hindi niya sinab out ang kanyang mga starter. Ito ho'y sina Rui Hachimura, Luka Doncic, LeBron James, Austin Reeves at itong si Dorian Finney-Smith. Ito lamang ho'y nangangahulugan na mayroong problema itong si Coach JJ Redick sa kanilang rotation na kahit na pasab outin man lang para makapagpahinga ang kanyang mga manlalaro ay hindi niya po ito ginawa. Kanyang binabad ang kanyang mga starter. Itong si LeBron 46 minutes, si Luka 45, si Hachimura 41, si Finney-Smith 40, si Reeves 34. Ibig sabihin nito ay hindi na healthy ang rotation ng Los Angeles Lakers dahil wala silang masang malalarong isasalpak ipapalit sa kanilang mga starter. Ito ay malaking problema sapagkat hindi po ito po pwedeng gawin na lamang ni Coach JJ Redick dahil mapapagod lamang ang kanyang mga manlalaro at magre-resulta sa kanilang pagkatalo. Pinag-usapan yung sinabi ni Bruce Brown nang siya'y bumisita sa Denver Nuggets kung saan nami-miss niya raw na maglaro sa playoff. Matarandaan mga idol na maliit lamang ang offer sa kanya ng Denver Nuggets pagkatapos na sila'y magkampiyon. Instead na manatili sa kanila, siya'y pumunta sa ibang koponan para sa isang mas malaking kontrata. Pagkatapos noon mga idol ay palipat-lipat na lamang itong si Bruce Brown na punta sa Toronto Raptors at ngayon kasalukuyang naglalaro para sa Pelicans. Para sa inyo, naging matalino ba itong si Bruce Brown sa kanyang pagpili na mas pinili niyang kumita ng mas malaking pera pero hindi naman siya nakakalaro sa playoff? Ano ang komento ninyo dyan? I-comment lang.